Hello, hello, hello. Magandang araw mga boss. So ngayon ay dumating na po itong ating order na para siyang extension wire na galing sa Tisan Power Trip. Ang kanyang model ay TS1026C. So ito yung kanyang ano guys, laman. Para siyang extension na may maraming saksakan. Dalawang type A tapos may isang type C. Ito nga pala yung kanyang specification guys. So ito yung kanyang manual. Tisan user manual. Ito yung kanyang unit guys. So medyo magaan lang siya. Yan. Nasa kaganda. At ang kanyang kable guys ay manipis pero sa tingin ko matibay naman. Tapos may dalawa siyang ano ito, ay tatlo. So nga pala guys, kung yung outlet nyo ay yung parang dalawang butas lang kasi ito ground kasi ito. Kaya mas mainam na gumamit kayo nito guys, adapter. Huwag nyo tong baliin guys kasi sayang rin naman, may function din to. So kanan yun guys. Kanan yan. Gagamit kayo nito adapter, mura lang naman to, siguro nabili ko to nasa mga 100 plus. Omni yung brand, kasi ang kagandahan nito Omni ay medyo maano rin ang kanyang mga materialis na ginagamit guys, long last talaga. Sa gaya ng sinabi ko kanina, may dalawa ditong type E tapos may isang type C. Tapos ang kanyang outlet nga pala guys, may walong saksakan siya dito, may lead indicator siya dito na pag naka-on itong ating switch ay iilaw to na pula. So meron sang switch dito. So tingin ko may parang breaker rin ito. Pag nag-short dito ay magti-trigger yung kanyang switch na may parang breaker din. Ito ulit yung kanyang specification. Tsaka meron ditong yung para sa wall, para ihanger niyo siya. May butas na siya dito. So yan guys, try natin. Maganda rin yung kanyang velcro. May velcro siya na nilagay. Yung wire nito guys ay 1 meter lang. Dahil naka UPS ako ay okay na to sa akin. Kasi yung UPS ko ay may dalawang saksakan lang siya. Ang sinasaksak ko doon yung router tsaka yung aking laptop. So ngayon guys, subukan natin. So gaya ng sinabi ko kanina ay kailangan natin gumamit nitong adapter na to. Kasi yung ating outlet ay kung kagaya nito, mahirapan talaga tayong magsaksak. Sayang naman kung baliin natin to. Actually may malaking purpose talaga to. Lalo na kung ang bahay nyo ay may ground, nilagyan ng ground ng electrician, tsaka yung mga outlet nyo ay connected yung ground sa lupa, ay gagana talaga to. Kasi pag walang ground guys, mapapansin nyo yung mga appliances no gaya ng ref, pag nahawakan nyo, basa yung kamay nyo ay para siyang mangingirot kunti. Ang kadahilanan nun ay wala siyang ground. Yan, try na natin guys. Hindi pa nakailaw. O natin. Ayun. So nagbi-blink-blink siya guys dahil yung ating frame per second ay hindi tugma. At meron tayo ditong tester. Tester ni Zuyi. Ito guys, tester ni Zuyi ay mura lang at saka napakarami pa nitong function. Kung gusto niyo to guys ay tignan niyo lang yung aking description. So may ilaw pa to guys. Yan. Kaganda. Tsaka may mga function rin dito na hold para hindi nyo makalimutan yung number. For example, titest natin. For example, yan, 230 volts. Hold mo lang, ayan. Meron tayong nakuha na 231.7 volts. Yan, working naman. Yan. Yan. Working naman lahat ng outlet nyo guys. Yan, meron. Ayun, meron rin. So ang kagandahan pala nitong tester na to guys ay kaya nyo sukatin ang hertz. Meron tayo dito sa bahay na 60 hertz. I-click nyo lang tong seal para makita natin. Ayun, hertz. Meron tayong 59 hertz, so minsan ay pupunta pa yan na 60. Ang kagandahan nito guys, meron siyang stand. Yan, makikita nyo. Tsaka maliit lang to guys, nasa mahigit 5 inch lang. So ang ating namang outlet, itong ating outlet na maraming saksakan ay 4 inch. Tapos yung thickness niya 1.5 inch. So maliit lang. Napaka-inconvenience na. Super liit. So ngayon guys, hindi pa tapos itong video nito dahil bubuksan pa natin kung maganda ba talaga ang quality, yung wiring niya dito sa loob, yung mga outlet niya, kung anong klase yung ginamit, especially dito. Kasi sinasabi nilang parang reset. So, try natin. Tsaka ito yung ano nila ginagamit nila na dalawang type A, type C. Ayun kasi wala pa akong USB tester yung magti-test nito kung true delivery ba itong tatlong to or ilang watts lang ang hanggang kaya nito. So ang meron lang ako ngayon ay itong cellphone. Saktong sakto, lobat na lobat. Meron ako ditong true delivery na cord, galing pa to ni Ugreen. Testing natin kung ano yung lalabas.
Try natin. Yun, wala siyang nakalagay na fast charging. So ibig sabihin nito guys ay ordinaryo lang yung charging niya. Kasi dapat may lalabas to na fast charging. Ayun, hihilain nga. So ayun. So ito yung kanyang laman guys. At may mga maliliit siya na mga components dito. Meron siya dito mga IC, maliliit na mga resistor, mga ceramic na kapasitor. At meron din dito mga ano, na ay natanggalan natin yung dalawang plastic sa gilid, yung may dalawang item dito. So ngayon ay tatanggalin naman natin itong dalawang screw para makita natin. So tapos na natin tanggalin yung screw, ay try na naman nating iangat. So ayun, matigas pa rin, hindi siya maangat. So ngayon guys, nakita ko na yung problema kung bakit siya hindi maangat, dahil dito sa tatlong hinang na to sa kanyang outlet, itong tatlo na to hindi natin na iangat na lang guys. Tingin ko hindi siya power delivery. So ayan guys, sayang at hindi natin nabuksan, wala akong panghinang, so hindi natin to maangat, hindi natin makita yung mga components dito sa ibabaw. So yun lang guys, hanggang dito na lang itong video na to. Kung umabot ka pa dito ay maraming salamat po, at kung gusto nyo po itong extension ng ganito ay i-click nyo lang po yung link na nasa description po. So ayun po, magandang araw.